Thank you, Mr. Presiding Officer. Sa ating ginagalang na Ginoong Tagapangulo, sa ating mga kagalang-galang na kasamahan sa Sangguniang Panlalawigan at sa ating sekretariat, sa mga kasamahan natin sa media at sa mga bisita at panauhin at sa lahat ng naririto ngayong araw, isang magandang umaga po muli. Ginoong Tagapangulo, minarapat ng representasyong ito na magsagawa ng privilege speech ngayong araw patungkol sa kawalan ng agam o Annual General Assembly Meeting ng Paleco. Ginoong Tagapangulo, ang Paleco ay atin. Lahat ay kamay-ari, ngunit tila baga napakahirap ng sitwasyon na hindi madinig ang boses ng nakararami. Hindi maramdaman ang pulso ng karamihan sapagkat walang agam. Ginoong Tagapangulo, kahapon ay dumalo po tayo sa flag ceremony sa munisipyo ng Aborlan at pagkatapos ng naturang seremonya, tuloy-tuloy po ang brownout at nilapitan tayo ng mga taga-munisipyo kung ano raw ba ang magagawa dahil po nasisira na ang kanilang mga appliances at sobra-sobra na po ang perwisyo. Dahil po dito, kalahati na ang taong lumipas ngunit wala pa rin kasagutan ang mga miyembro dahil nga po sa walang agam. Ang kontrobersya po ay patuloy na napag-uusapan sa pamunuan ng Paleco at nung nakaraan lamang po minabasa tayo na minilabas na isang tao na tungkol po sa pagbili na naman ng bagong SUV ng Paleco instead na ayusin daw ang mga distribution lines. Ito ba ay mas importante? Tanong po ng nakararami. Ginoong Tagapangulo, nitoong June 19, 2024, mayroong sulat ang ipinadala mula sa Cooperative Development Authority o CDA ng Region 4B Extension Office patungo sa Paleco. Ang nilalaman ng sulat ay paghingi ng update patungkol sa kalagayan ng pagsusumiti ng Paleco ng mga requirements para sa AGAM o Annual General Assembly Meeting. Sa sulat ay malinaw na nakalagay na noong May 21, 2024 ay hindi pumayag ang CDA na maiurong ang schedule ng AGAM ng Paleco sa November 16, 2024. Bagkos, inirekomenda ng CDA sa Paleco na ituloy ang AGAM sa buwan ng Hunyo, taong kasalukuyan. Sabi po dito ng sulat ng CDA, to further delay the conduct of AGAM would further deprive the cooperative members the right to be informed of the status quo of the cooperative, their standing in other matters that they are entitled to. Karapatan daw po ng general membership na magkaroon ng AGAM. Hulyo pa po ito. Nalalapit na ang Agosto, mahigit isang buwan na ang naipagkait sa mga membro ng kanilang karapatan upang malaman ang status o kalagayan ng Paleco. Ginoong Tagapangulo, may grupo po ngayon o mga tao sa pamamagitan ni Mr. Tony Cabrestante, Mr. Tony Magbanwa, Mr. Raul Grande, na nagsasagawa ng signature campaign upang puwersahin ang Paleco na magsagawa ng AGAM. Ginoong Tagapangulo, tanong po ng mga taga-Aborlan at siguro ng mga taga-Palawan, bakit ba kailangan pa ng ganitong kilusan upang maisagawa ang nararapat? Hindi ba ito ay tungkulin at alituntunin ng general membership ng Paleco at ng board of directors? Ang taunang pagsasagawa ng AGAM ay gaano ba kahirap para sa Paleco at kailangan pang kumalap ng libu-libong pirma ang mga miyembro upang masaikatuparan ito? Ginoong Tagapangulo, ang General Assembly ang highest policy-making body that must be heard by the board. Kung maganda ang ginagawa ng board of directors ng Paleco, dapat walang ikatakot ang mga ito na humarap sa General Assembly. Bakit ayaw ni Paleco na magkaroon ng AGAM? Bakit hindi sila sumunod sa direktiba ng CDA? Ano ang pwedeng gawin ng Sangguniang Panlalawigan bilang pagtalima sa isinisigaw at reklamo ng lahat? Ginoong Tagapangulo, sa darating na August 15, 2024, ay magsasagawa po ng Power Forum. Nais pong imungkahi ng representasyong ito sa ating PPDO, sa pangunguna po ng ating kaibigan at napakagaling na si Misha Vilches, na imbitahin ang sa nasabing Power Forum ang mga stakeholders at mga MCOs na talagang may karapatang magsalita at mga focal persons para sa mas produktibong pag-uusap sa nasabing Power Forum na ito. Ginoong Tagapangulo, ang usaping ito tungkol sa AGAM ng Paleco ay nais ko sanang i-refer sa Committee on Energy chaired by Honorable Ryan D. Maminta upang agarang ipatawag sa susunod na committee meeting ang Paleco kasama ang lahat ng dapat na makakapagbigay ng liwanag tungkol sa AGAM. Kung ang Paleco ay walang agam-agam, dapat magkaroon ng agam.
At sa ating pong pangalawang concern dito po sa ating privilege na sinasabi, ay ito po yung nauukol naman. Kung narinig po natin ito lamang nakaraang ika-23 ng Hulyo, ay nagpasa ng resolusyon patungo kay Bongbong Marcos ang Senado sa pamamagitan ng Committee on Public Services upang suspindihin pansamantala ang PUB Modernization Program. Ito ay iniakda ni Senator Rapi Tulfo na pinangalawahan ni Senate President Chis Escudero. Ginong tagapangulo, suportado ng mga senador, ngunit nais nilang mailunsad ng tama at malasakit para sa mahihirap. Iminungkahi ni Senator Chis Escudero na pansamantala itong maitigil habang hindi pa nasasagot at nasusolusyonan ang mga kontrobersya sa katanungan tungkol sa programang ito. Ayon kay Senator Rapi Tulfo, hindi pinag-isipan, pinagplanuhan, bagkos ay minadali ang programang ito. Ano ang magiging epekto nito sa probinsya ng Palawan? Hindi na namimigay ng prangkisa ang LTFRB at maaaring wala ring modernized PUB ang darating o magagamit sakaling suspindihin ang PUB Modernization Program. Ginoong tagapangulo, simula na uli ng pasukan ng mga estudyante. Simula na din ang pagdami ng mga kababayan nating commuters na mga kailangan ng pampublikong sasakyan. Kung bawal na ang tradisyonal na PUB at walang modernized PUB dahil suspindido ito, ano ang sasakyan ng mga commuters? Paano sila makakabiyahe? Ginoong tagapangulo, ito ay malaking problema ang ating dapat harapin. Kaya minumungkahi ng representasyong ito na i-repair ang particular problemang ito sa Committee on Transportation sa pamumuno ni Board Member Al-Iba at ito ay matalakay sa susunod na committee meeting at maaaring ipatawag para sa kalinawan ang LTFRB, PPDO, Transport Sector, LTO at iba pang ahensya na may kinalaman dito. Maraming salamat po. Pagpalain po ang bawat isa ngayong umaga.